Yan, hello guys. Yan, magandang gabi sa inyo. Siyempre guys, ngayon, kasi marami pa ring tao yung ayaw tanggapin yung pagbabago na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Yung mga proyekto na maganda na pinapalabas sa mainstream, sinasabi nila na mga kasinungalingan, tas yung mga nagkakalat na pinupost ng ibang mga tao na pro-government, sinasabi nilang fake news. So marami pa rin talagang tao nang ayaw sa pagbabago. Siyempre, baka yung sinusuportahan nila, ganun din, ayaw din sa pagbabago. Kasi gusto nila manatili. Ganun. Kaya yung mga sumusuporta, ayaw na din na magbago yung buhay nila. Or ayaw na magkaroon ng pag-unlad yung Pilipinas. Kaya ganun. Kasi ano lang yan guys pag yung tao ayaw ng pagbabago, ibig sabihin, nasanay na siya sa sitwasyon na yon. Mas gugustuhin niya na lang yun kasi sigurado na siya ron sa sitwasyon niya. So, pag nakikita niyang may nagbabago sa paligid niya, hindi niya tatanggapin yon, hindi niya paniniwalaan yon. Kasi nga, ang paniniwalaan niya, yung alam niyang tama, yung alam niya sa prinsipyo niya na tama. Tapos syempre, yung mga ano rin, syempre yung mga nakasanayang kultura, yan. Yung sasabihin na, ay okay na yan, wala rin namang nagagawa yan. Ayaw nila bigyan ng pagkakataon. Diba? Nakikita naman sa mainstream media yung nagagawa ngayon ng administrasyon na unti-unting umuunlad yung ekonomiya ng Pilipinas. Tapos maraming proyekto na nagagawa. Tapos ito naman yung mga vlogger ko na naman nagpapakalat ng fake news. Kahit maganda yung article, pinapalitan, maganda yung video, pinapapangit para makakuha ng mga views at para maging maganda yung amo nila. 'Di ba? So, yung sinisira nyo guys, yung Pilipinas, hindi po yung isang tao lang. Buong Pilipinas po yung sinisira nyo. Kasi imbis yung tao maniniwala dyan sa gobyerno na may magandang ginagawa, nagdadalawang isip tuloy dahil dyan sa mga fake news na inilalabas nyo. Ngayon, nag-hearing. Ano nangyari? May paiyak-iyak pa, may pa-apologize pa. Inamin nyo na fake news kayo. O, ano na lang may harap nyong mukha sa mga followers nyo. 'Di ba? So, kasi inamin nyo na fake news kayo So, ibig sabihin yung mga naniniwala sa inyo, malalaman niya na puro fake news yung pinapakalat nyo laban sa administrasyon. Yung mga paninira nyo, yung mga video inilalabas nyo, ngayon malalaman na puro fake news pala yon. So, ngayon, mas gaganda at mas babango yung administrasyon. Mas lalong dadami yung supporters dahil sa ginawa nyo. Maraming salamat dahil doon. Yan. Tapos ngayon yung amo nyo, yan, lalong papangit yung tingin ng mga tao. Kasi nga, ano yung mangyayari? Yung mga taga-sunod nagsisinungaling na Kasi nga, sinungaling din yung sinusundan, di ba? Ganon. Kaya yung mga nagpapakalat ng mga misinformation dyan, yung mga gumagawa ng fake news na imbis na maganda yung hangarin ng government, nagiging pangit dahil sa inyo, itigil nyo na po yan. Wala pong magandang maidudulot dyan sa Pilipinas. Yung sa pinaglalaban nyo ng pangsariling interest lang po, itigil nyo na po yan. Dapat po ang ipaglaban nyo ay yung buong Pilipinas, hindi po yung pangsarili lang or hindi yung pang isang tao lamang. Ngayon. So, kung magpapatuloy kayo, yun, masasampulan kayo. Baka makulong pa kayo guys. Kaya, tigil-tigilan nyo na yan sa pagpapakalat ng mga fake news. Kasi alam nyo naman sa sarili nyo na may nagagawa yung administrasyon ngayon, na may magandang nagagawa, lalo na sa mga magsasaka, sa agrikultura, yan, may nagagawa.
Yung sa bigas nga na sinasabi nyo na bababa yung presyo, ngayon may 29 per kilo na po na bigas. Tingnan nyo nasa 20 na po. 29 per kilo sa Kadiwa store kayo bibili. Tapos yung mga imported rice, bumababa na rin po yung presyo. 'Di ba? Kasi nga maganda yung hangarin ng administrasyon. Maganda yung gusto niyang mangyari sa Pilipinas. Gusto niyang umunlad. Tapos ngayon yung utang ng Pilipinas, unti-unting nababayaran. Hindi man nababayaran lahat, pero paunti-unti. So, siya lang yung Pangulo na umupo na nagbayad ng utang. Hindi lang umutang, pero nagbayad ng utang. So, yun na lang yung isipin nyo. Sa mga hindi dyan nakasuporta, sa mga patuloy na nagkakalat, isipin nyo na para sa inyo yan yung ginagawa ng administrasyon ngayon. Ganun po yun. So, hindi nyo man mararamdaman yan ng mga anak nyo or mga magiging anak nyo sa susunod na henerasyon. Mararamdaman yan. Tsaka wala pa guys kasi wala pa sa nasa kaligitnaan pa lang. So, hanggang 2028 pa po. Tingnan nyo, nasa kaligitnaan pa lang pero ang daming-dami nang nagagawa ng administrasyon ngayon. Pansinin nyo So, kayong ayaw ng mga pagbabago, sarilihin nyo na lang yan. Huwag nyo nang ipakalat. Kasi yung mga tao na gusto magbago, na gusto ng pagbabago, nai-influensyahan nyo tuloy sa maling pamamaraan. Diba? So, yun lang. Maraming salamat. Sa mga fake news dyan, maraming salamat kasi pinatunayan nyo na maganda yung ginagawa ng presidente natin sa Pilipinas. Tuloy-tuloy nyo lang yung fake news nyo. Kasi nalaman na ng Pilipino, nalaman na ng mga Pilipino na fake news talaga yung pinapakalat nyo dahil sa hearing na yan. Diba? Ang tatapang Pero nang nasa hearing na, parang mga basang sisiw. So, yun lang guys. Hanggang sa muli.